Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong klarong ebidensya ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Nangangampanya na for 2028. So ano yung ebidensya na yan? Kung napansin nyo yung thumbnail kanina, merong design, logo o whatever, yung bigas na ipamimigay ni Speaker Martin Romualdez. So, yung pinakataas, nakalagay MR. Okay. So, yung MR, Malaya Rice, Freedom from Hunger, a project of Speaker Martin Romualdez. Okay. So, makita nyo dyan ha. Ang initial ng speaker is MR. Ang project, Malaya Rice, MR din. So, magkakaroon ng name recall. Martin Romualdez equals Malaya Rice, Freedom from Hunger. Okay? Di ba? Ang ganda. By the way, pasalamatan natin si Fair Lady, Madam Maharlika. Siya lahat ang ating source. I think 8 days ago, hindi pa nilabas ng mainstream media tungkol sa Malaya Rice. Ang ating Fair Lady Maharlika, nag-vlog na siya. Meron siyang puting ahas, tauhan mismo ni Speaker Romualdez. Hindi alam nitong si Speaker Romualdez na merong galit sa kanya, sa kanyang opisina. Yun ang nagbigay ng informasyon kay Madam Maharlika. Ma'am, tignan nyo ito, gagawin ito, ganito, ganito. So kung ano yung informasyon na sinabi ng puting ahas, nagkakatotoo lahat ngayon. Kaya lalo akong humahanga kay Madam Maharlika. Kasi dahil sa kanya, nalalaman natin ang mga kalukuhan na ginagawa ng administrasyong ito. So, salamat sa mga puting ahas ni Madam Maharlika na palagi walang sawa na nagpapadala ng informasyon tungkol sa mga ginagawang kalukuhan. So, kasi kung nailalabas yung mga kalukuhan na yan, napapag-usapan, in a way, nag-iisip ang mga utak ng kalukuhan na yan. So, ito, kahit naunahan ni Madam Maharlika, naunahan ng taong bayan na alam na natin beforehand na magkakaroon ng Malaya Rice, Freedom for Hunger, Speaker Martin Romualdez, tinuloy pa rin nila. Kasi, nakaplano na yan eh. Ang isang parang na stall o napigilan, yung pasabog o expose ni Madam Maharlika na ang next DA Secretary ay yung si Francisco Tio Laurel Jr. na best friend pala ito ni PBBM, campaign contributor nung nakarang eleksyon, 30 million ang contribution ni Francisco Tio Laurel. Ngayon, siya ang isusunod na DA Secretary kasi ang dami nang nagrereklamo na hindi talaga magandang epekto yung pagiging DA Secretary ni PBBM. So, bumababa na ang satisfaction rating ng Pangulo dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain, ang pagkain related sa agriculture. Kaya, ayun, pumili sila ng bago. Naunahan ni Maharlika, sinuportahan ng Billionario.com, isang matinong media organization. So, more than 1 week na nung pinaputok itong balitang ito, hanggang ngayon, wala pang confirmation, wala pang denial ang Malacanang. Ibig sabihin, totoo. They are just testing the water siguro. Pinapakiramdaman ang reaksyon ng publiko. So far na naman, wala pa silang pronouncement kung itutuloy.
Okay, so balik tayo dito sa Malaya Rice. So ito na nga, lumabas na sa mainstream media. Nabasa ko sa Inquirer, nabasa ko sa GMA News na 2 weeks from now, ilulunsad na ang MR, Malaya Rice Freedom for Hunger. At ito, ang masakit nito, according to the source of Madam Maharlika, galing ito smuggled rice. 5 barko daw ang dumating na eh. Yung 5 barko na yan, ang laman puros bigas at smuggled yan. So dahil smuggled, i-confiscate ng gobyerno. Pag kinonfiscate ng gobyerno, ito turn over sa DSWD. So ang DSWD ngayon, ipapamahagi sa mga nangangailangan. O yan na, sumakay na si Speaker Martin Romualdez. Mamimigay na yan starting 2 weeks from now eh. So middle of October hanggang 2028. Asahan natin yan. Bigay ng bigas itong si Speaker Martin Romualdez. Okay. So, in a way, okay rin ito kasi marami talagang naghihirap na Pilipino na nangangailangan ng libreng bigas. E di, matutuwa, ang target nila is 2.5 million indigents. Matutuwa sila. But, ang pagkakaintindi ko ito, minsanan lang magbigay. So wala rin. Ang ibibigay is 15 kilos of rice plus 1,000 pesos cash. Isang buwan lang yun, ubos na. Paano ka magkakaroon ng freedom from hunger? Be? Kaya, ano ito, makikita mo kung sa Bisaya, taphaw, mababaw. It's not sincere. Kung totohanan ang purpose ni Speaker Romualdez, freedom from hunger, bigyan niya ng livelihood. O ano yung kasabihan? Don't just give them fish, but teach them how to fish. Itong ginagawa ni Speaker, giving fish, bigay lang ng bigay, wala namang pangkabuhayan na ibinibigay. So, useless. So, example, itong kung nasusundan nyo ang aking charity vlogs, meron tayong Talaandig Tent City dwellers, tulda lang nakatira. Noong una, halos walang makain, gutom. So, noong una, nagbigay tayo ng bigas, konting makain, kaya lang, tinuruan natin silang magtanim. Okay? So, ang pinatanim natin is sayote, kamote, assorted vegetables. Ngayon, nag-aani na sila. Yung unang nagtanim, 6 families, wala nang gutom. Freedom from hunger na kasi ang dami na nilang tanim na sayote at kamote, nagbebenta na. Yun po ang example ng freedom from hunger. Sana, I don't know kung totohanan itong ginagawa ng ating gobyerno, as simple as that. Habang nagtatanim, bigyan mo ng makain. Tapos, isupervise closely. Kasi, pag walang supervision, wala rin. Kaya ako, tinutukan namin ang Talaandig Tent City mula Enero hanggang ngayon nakatutok kami. O di, dahil may close supervision, nagsasucceed yung proyekto dahil inalalaya namin ang mga beneficiaries. Ganyan yan. Ang ating mga kababayan na naghihirap, bigyan mo ng pagkain, pag naubos na, wala na. Ang problema kung minsan yung ugali. Kung may katamaran, ay wala. Magugutom at magugutom ang taong tamad. So, again, balik tayo kay Speaker Romualdez. Smuggled rice. According to Maharlika. Mga ano daw yan mga BFF ni Michael Ma. Yun yung napanood kong vlog ni Maharlika.
siguro itong mga Michael Ma, iba pang smugglers, nag-i-invest na sila sa political career ni Speaker Romualdez para pag nanalo siya, o yun, ah, panahon na para bawiin nila yung suporta nila. Parang ganyan yan. So, ano sa tingin nyo? BP Sara versus Romualdez. Nako, kung ako ang inyong tatanungin, kahit ilang sakong bigas pa ang ipamamimigay ni Martin Romualdez, ilalampas siya ni Inday Sara, BP Inday Sara. Yan ang aking projection. Kaya ako, no worries ako. Bahala si Speaker Romualdez. Magawin niya na ang lahat niyang gawin. Okay lang sa akin yan dahil at least nakakakain yung mga nasa laylayan. But pagdating ng eleksyon, ilalampaso siya, eat my dust. Yan ang halakhak ng ating butihing BP Inday Sara.